So meron tayo dito RC2 brake lever for Honda Click version 2. Nabili ko lang to sa marketplace around 1K. So pag sa store nyo siya bibilin, almost nasa 200, sorry. Nasa 2K plus siya. Ayan po, carbon po siya. Not sure kung fully carbon ba ito or skin carbon lang. So ayan, makikita nyo dyan na second hand na po siya. So kakabit po natin to sa Honda natin, kay Honda Vario. Let's go. So ayan, makikita nyo guys na tinanggal ko na po yung stock na lever natin. So hindi ko na siya pinakita kung paano ko tinanggal. Yung size po ng ilalim dito, yung nut dito po sa may left side, pag nakaupo po kayo dito sa may left, is size 8 po siya na ganito. And sa right side naman po is 10mm po yung nasa ilalim niya na nut. Ayun. So ito po yung nut na yun, yung sinasabi ko. Ayan po. So kakabit na po natin dito sa may bandang right side. So ayan, isasakto nyo lang po kasi ito po yung sa may combination brake. Ito po siya. So isasakto nyo lang po sa bilog. Ayan, pasok nyo lang po na ganyan. Ayan. So okay na po siya. So bago nyo po lagay itong tornilyo nya, lagyan po natin ng grasa para smooth po yung brake nya. Smooth po yung pag ganon nya. Ayan, konti lang po. So ito po yung gamit kong grasa po. After nyan, kakalat nyo lang po yan dyan. Ayan. Okay na yan. Huwag na po masyadong madami kasi kakalat po yan katagalan. Baka po kumalat dito sa may side na to. So after nyo po ikalat yung grasa, ilagay nyo na po itong spring na ito. Ayan. Ayan po. Tapos tutusok natin sa magkasya. Then ito pong mahaba na to, yun po yung itutusok natin sa may butas ng brake lever. Ayan. Tapos itong kabila maliit naman, yun yung pang kontra dito sa kabila. Ayan, ganyan po siya. Ayan. After nyo pumayos yung sa may spring, so hihigpitan na po natin ito. So alalay lang po tayo dito. Higpit lang po. Ayan. So ang suggestion ko po dyan is huwag po masyadong mahigpit dahil hindi na po nakaka-preno. So lugan po ulit natin counterclockwise. Ayan. So ayan. Bali itutono nyo po yan kung ano po yung mahigpit o hindi. Ayan. So baba ko lang ulit to. Ayan. So ganyan po siya. So makita po natin na okay na to. Saka naman po natin itong ilalagay itong nut na to. So ito po yung 10mm na ganito po. So ilalagay lang po natin dito siya sa ilalim para pang-lock niya po dito sa tornilyo na to. So huwag lang din po masyado migpit. Alalay lang din po. Ayan. Dito naman po tayo sa may right side. So ito po yung mga gold bolts natin. So ang technique ko dito guys sa paglagay na itong sa may left side is tatanggalin niyo muna itong lock niya sa may likod, yung brake sa likod. Ito po sa may drum brake. So tinanggal ko muna siya para mahatak po natin doon sa may left na preno para makabit po natin na maayos itong kaliwa. So ito po siya. Yan po yun. Ayan po, lalagay na po natin sa may bandang kaliwa. Ayan. So same process lang po. Lalagyan po ulit natin ito ng mga grasa para medyo smooth po yung pag-lock natin itong mga tornilyo. So ito po. So ilalapat na natin siya. Kung makikita nyo po itong ano natin, brake lever na to is may hiwa po dito. Ayan po. Dito po natin siya ilulusot.
Ayan, lulusot po natin siya dyan, tapos kakabit po natin dito, and lagay na po natin tong tornilyo. So ganoon lang po ulit. So bago natin po ilagay yung nut sa baba, make sure na medyo mahigpit na yun nandito. So ayan, okay na. Ayan, so kinakamay na lang natin siya kasi malambot naman po siya eh. Ilubog pa natin na konti. Sigpitan natin siya. Ayan. So after nyan, kakabit naman po natin yung tinanggal natin sa may likod. Ito po yung tinanggal natin sa may likod. So kakabit lang po natin siya. Lusot po muna natin to. Ayan, tapos saan natin tutusok to sa may butas. Tapos push nyo lang to. Then itong lock. So, pa-clockwise siya. Ayan. Pitan po natin. Ayan po. Ayan po. So, after po natin maigpitan yung doon, malagay yung mga tornilyo. And testing po natin kung ayan. So, dito nga guys, is tinanggal ko yung lock niya dito. Kung kukumpara nyo yung dati, meron siyang nilalak dito. So tinanggal ko po yun. So madali na naman po yun. Tatanggalin nyo lang po yung parang clip dito niya sa ilalim. Then bunutin nyo lang po yung tornilyo, matatanggal na siya. Kasi tumatama po siya dito. Ito po. Yung adjustan niya dito. So yun, nakabit na natin siya. Okay na po siya ng left, right. Ayan. So pakita ko po yung tsura niya. Yun, okay na siya. Good po siya. Ayan, so ito lang yung medyo concern dyan. So medyo mahaba lang po siya compare sa stock. Pero sa comfortable naman, okay naman po siya. Ayan. So good po yung quality nito. So dagdag pogi po sa ating motor. So sa mga magbabalak din po magpalit dyan ng tulad nito, ayan, okay po siya. So please like and subscribe po sa ating YouTube channel para po sa more videos to come. So ito, next time re-review po natin tong disc brake natin na 160mm. Thank you for watching guys. Sana nakatulong. Peace.